Pinas Outsider, welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan yung mga big ticket projects. Wala na lahat related. So, pagka-alisin nila ako dito, per-wish nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo President. Hindi ko gusto tumakbo ng Vice President. Ganyan ang Vice. Straightforward. Kinaya mo yan? Ewan ko kay Risa kung kinaya. Ewan ko kay Senator Risa Hontiveros kung kinaya niya. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yan na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam niyo, kahit natanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Prime Minister, tumatuloy yung niluluto nilang chacha o President kung hindi maluto yung chacha nila. Ako, may chacha na naman. Baka matsap morado yan, ha? Depende naman sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita nyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Kasi nga galit siya. Tinulungan kasi, binatikos pa. Nanguna pa sa pampabatikos. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nakikriss-cross ng problema namin. Tulad po na sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue na yun, hanggang maging siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yan. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, una-una, hindi ko gusto tumakbong President. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Irene, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yan before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ang bang pangarap ko sa buhay, maka 3 consecutive terms na mayor
ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan yung mga big ticket projects. Wala na lahat related. So, pagka-alisin nila ako dito, i-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo President. Hindi ko mas gusto tumakbo Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yan na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam niyo, kahit natanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Ngayon na! Alin? Mahirap sagutin ang 2028 kasi yung mga zero nyo, Alam nyo guys, kaya di ba parang utol-utol siya when it comes in Tagalog. Siyempre, iba yung nakasanayan niyang language. Pang Davaoan niya. So medyo hirap siya mag-Tagalog. Nga lang, straightforward siya. Baba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Diba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. So I regret helping do you answer the question? Ano mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina inisip ko na yan sabi ko kanina kung hindi man ako tumakbong Vice President, mayor ako, hahabulin pa rin ako hindi nga natin alam kung sino mananalo nun kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President, so likely yung isa ang President, lalo na yun, kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Dahil after
politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, politika, nung natapos na ako nag-aaral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito may eleksyon kaya hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat, dyan kayo lahat, dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambatastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Thank you!